anointing and presence. And Lord, for your presence. We acknowledge you. Tunay na ikaw ay nasa aming kalagitnaan sa oras ng Panginoon. Lord, ikaw po ang pinupuri namin, nasalamatan, at ikaw pong patuloy na magturo at magpahayag po sa amin. Gamitin mo lamang po na instrumento, ang likod, kontrolin mo po ang oras nito, ang bawat isa, ang lahat na gagawin po namin, Panginoon, pangunahan mo po. Kontrolin mo po ang kapaligiran, Panginoon. At yung pangalan lamang, ang kapangyarihan, Panginoon, ang maitaas, ang pangalan, at siya ang aming marinig, Panginoon. Basabasan mo po at pagpalain ang lahat na narito at naabot ng iyong tinig, Panginoon. Salamat po sa iyong tagumpay sa gawain ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen. Talampakan po natin ang ating Panginoon. Lord to God, Lord to Jesus. Hallelujah. Last time, mga kapatid, ay tinuro sa atin ng Panginoon tungkol sa kung gaano kahalaga na makita natin ang ating Panginoong Kristo. Not in the natural, but in the scriptures. Sa mga talata sa atin, lalo na tayo lahat na nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbabasa sa salita ng Diyos, mga kapatid, we need to see Jesus in the scriptures. Amen? This is the only way na binigay ng Panginoon sa atin kung paano natin siya makita. It is to see Him in the scriptures. Ito ang dahilan, mga kapatid, the degree you see Him as He is. Kung gaano mo siya, yung degree, yung rate, kung paano mo siya nakita sa Bible, mga kapatid, ganun din yung degree na yun, na ikaw ay may kakayahan na tumanggap po sa Kanya. Yung kapasidad natin, yung kakayahan natin na tumanggap mula sa Panginoon ay nakaugpong yan doon, mga kapatid, kung paano mo nakikita o nakita ang ating Panginoong Jesucristo. So, pag nakita natin ang Panginoon, sa paraan na nais ng Panginoon na ipakita siya sa atin, doon tayo tumatanggap sa Panginoon. Amen? Katulad nga, mga kapatid, nung nangyari, kung naalala natin, sa Matthew chapter 13, nandito siguro yan, chapter 13, verse 54, natandaan natin, nang si Jesus Christ ay umuwi sa kanyang bayan, ang bayan ng Panginoong Jesucristo ay doon po sa Nazareth. Yun po yung kanyang hometown. At nung makita siya, pumunta siya doon, mga kapatid, pumasok siya sa synagogue, at siya po ay nagbasa at nangaral doon sa kanilang mga synagogue, mga kapatid. Nagpahayag po siya doon. At nasabi ng mga tao doon, mga kapatid, doon sa mga kababayan, sabi niya, sino to? Saan galing ang karunungan nito? Saan nagmula? Yan. Kilala natin yung magulang niya, kilala natin yung nanay niya, kilala natin yung mga kapatid niya, narito nga sila. So sabi niya, paano nangyari? Saan ang galing? At yung bagay niya, mga kapatid, sa verse 58, mabasa natin, sa verse 58, ang sabi doon, now we did not do many mighty works there because of their unbelief. Ang tawag ng Panginoon doon, mga kapatid, sa mga nakakakita sa Kanya, nakikita lang ang Panginoon in the natural, na, ay, kapatid niyo siya yan, kapatid ni Mary yan, ito mga kapatid niya, ito yung nanay niya, itong tatay niya. Ang tawag ng Panginoon doon, mga kapatid, is unbelief. Amen? Yung unbelief ay may kinalaman kung paano mo nakikita ang Panginoong Jesucristo in the natural. In the natural na parang tao lang, alam mo. At ito ang nais ng Panginoon, nais ng Espiritu Santo na ipakita sa atin sa paraan ng Scriptures. Ito yung kabaliktaran ng Holy Spirit. Hindi niya ipapakita o ipapakilala ang Panginoon Jesucristo sa atin in the natural. Ipapakilala niya ang Panginoon Jesucristo sa paraan kung paano ang sinasabi sa Bible o doon sa salita ng Diyos. Amen po? Amen? So, to the extent, mga kapatid, that we see
Him, Jesus Christ, the way that God wants us to see Him, that extent, ay meron tayong kakayahan. We are able to receive from God. Amen? Yung may nakita natin. Kaya maging sa mga pangaral, mga kapatid, ito ang ninanais po ng mga naglilingkod, itong nangangaral ng salita ng Diyos. Yung maipakita, mailabas natin si Kristo dito sa Biblia. Binabasa natin ito, pero mapapalabas natin si Jesus Christ dito. Makikita natin dito sa paraan na spiritual. Amen? Hindi in the natural. So, it's the Holy Spirit, siya ang tanging, He's the only one na siyang makakatulong sa atin to see Him. Tanging ang Holy Spirit ang makakatulong sa atin na makita natin ang Panginoon sa Kristo in His Word sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Walang ibang magpapakilala sa atin kundi ang Espiritu Santo. Siya lang, tanging siya lang. Amen? Now, tayo po ngayon ay hindi natin tinitingnan si Jesus Christ sa pamamagitan ng mga imahe. Yung mga picture na nakikita natin, yung mga larawan natin, hindi natin siya tinitingnan doon. Tinitingnan natin ang Panginoon sa Kristo doon sa salita na binabasa natin, doon sa Scripture. Through His Word, not the pictures. Hindi yung mga larawan o yung mga image, yung mga paintings ng gwapo ng Panginoon sa Kristo, hindi po yun ang tinitingnan natin. That is the natural. Amen? Ang tinitingnan natin si Jesus Christ, tinitingnan natin tuon sa salita ng Diyos. Everybody say amen. So, we look at Jesus in the Word. The Word is where the Holy Spirit. Yun yung canvas ng ating puso. Yung salita ng Diyos. Nandun ang Espiritu Santo, yun yung canvas ng ating puso. Doon pinipinta. Doon ipinipinta yung larawan, doon yung picture ng ating Panginoon. Kaya nagkakaroon yung puso natin ng vision, tinatawag na vision. Meron kang parang pangitain, nakikita mo siya, may pangitain ka. Hindi po. Amen? At yung vision na yun, mga kapatid, ay nanggagaling doon sa salita ng Diyos. Kung paano sinabi, si Jesus Christ ay namatay sa krus, napako sa krus. Hindi yung literal na nakita mo ng pako, kundi nai-imagine mo kung paano napako ang ating Panginoon sa Kristo doon sa puso mo. Pinipinta yun ng Holy Spirit. Amen? So, hindi natin pwedeng pag-aralan ang salita ng Diyos without the Holy Spirit. Hindi natin pwedeng pag-aralin yan. Walang makakapag-aral yan kung wala Espiritu Santo at walang dependence. Yung walang dependence, yung umaasa ka talaga sa Espiritu Santo. Hindi tayo umaasa sa karunungan natin, sa kaalaman natin. Amen? O sa galing natin, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, ang Panginoon ay nag-reveal ng kanyang wisdom, ng kanyang revelation doon sa mga tao na katulad ng bata. Ano po yung mga tao na katulad ng bata? Sila yung mga bata, yung mga humble, at sila po ay teachable. Pag sinabi mo, halika rito, lapit sila. Hindi yung humble, mga kapatid, na parang hindi nangingialam niya. Ako, humble lang ako. Ayoko matuto ng marami. Hindi. Pag sinabing humble, mga kapatid, simple-minded ka lang. Kung ano yung itinuturo sa'yo, pinakikinggan mo, mabuti, teachable ka, at tinitingnan mo rin kung paano mo yun susundin. Amen? Paano mo yun matututunan. So, that is, sila yung mga taong pinagpapahayagan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba. Amen? So, kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 11, nandiyan po, verse 25, sabi niya, nagpasalamat ng Panginoon, sabi niya, salamat Panginoon, salamat Ama, sapagkat itinago mo ang mga bagay nito sa mga marunong. Sabi niya, Father, I thank you, Father. I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent. Yung wise and prudent dito, yung wise and prudent of the world. And have revealed to them to babes, humble and teachable. Babes, mga bata.
Hindi batang isip mga kapatid. Katulad sila ng mga bata. Diba, may natanong sa Panginoon, paano ba makakapasok sa kaharian ng langit? Paano makakapasok? Tinawag niya yung mga bata. Ang bata sabi niya, ito, pinapunta niya sa harap, sabi niya, malibang kayo ay magiging katulad ng batang ito, hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. Yung po, yung katulad sa bata, humble and teachable. Everybody say amen. So, yung prudent and wise, ibig sabihin, it's nothing to do with the degree, with the educational achievement, o hindi rin niya nagpo-flow, mga kapatid, yung karunungan ng Diyos, hindi niya nagpo-flow doon sa mataas ang IQ natin, mabilis po-make up. Hindi, wala yun doon mga kapatid sa galing ng tao. It has always to do with God's wisdom and God's revelation na nanggagaling po doon sa tao na may pusong mapagpakumbaba at nagpapaturo sa Panginoon. Amen? Nagpapaturo ka sa Panginoon. Kahit anong problema mo, nakikinig ka lagi. Hindi yung sarili mo ang pinakikinggan mo. Everybody say amen? So, simulan natin yan mga kapatid, ang pag-aaral na ito doon sa aklat ng Leviticus, na kung saan dito makikita natin, ito yung paraan, ito yung bagay na sa pamagitan ng aklat nito ay ipapakita sa atin ang ating Panginoon Yesu Cristo. So, sabi ito sa Leviticus chapter 1, verse 1. So, aklat po ni Moses ito mga kapatid. Hindi na nagtuturo ito sa aklat ng Leviticus. Ito yung aklat na nakakaantok. Brings an offering. The word offering sa Hebrew, it is kurban. Kurban, meaning to approach near. To approach near. So, pag sinabing offering, ang offering ay nag-focus sa atin to approach God. Amen? To approach God, to come near to God, to draw near to God. When God says, bring an offering, He wants you to come to God, to draw near to God. Amen? Sa James, basahin niyo po sa Bible, wala dito. Dito pala. Draw near to God, and He will draw near to you. Amen? When you draw near to God, He will draw near to you. So, may tawag ang Panginoon eh. Sabi niya, come, bring an offering. So, you are drawing near to God. Try niyong buksan mga kapatid yung Jeremiah. Wala dyan. Ito, wala na dyan. Verse 29. Chapter 29, verse 12. And hanggang 14.
Jeremiah 29. Verse 12. At kayo'y magsisiyahon sa akin, at kayo'y magsisiyahon at magsisidalangin sa akin, at aking titikin kayo. 13. At inyong hahanapin ako at masusumbungan ako. At kayo'y sisiyasatin ako ng mga buong puso. 14. At ako'y masusumbungan sa inyo, sabi ng Panginoon. At aking ibabalik ulit kayo na mula sa inyong pagkabihag, at aking pipisanin kayo mula sa lahat ng bansa, at mula sa lahat ng dako na aking pinagtaguyan sa inyo, sabi ng Panginoon. At aking ibabalik kayo ulit sa dakong daan sa aking pinagtatang bihag sa inyo. Amen. So, pansinin niyo doon yung salita, mga kapatid, sa verse 12. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. Tingnan niyo, no? Yun yung salita. Pag lumapit ka, hindi ang tao kasi, akala ng tao, mga kapatid, siya yung lumalapit sa Diyos. Ang hindi niya alam, bago siya lumapit sa Diyos, may salita ang Diyos. Come to me. Pray to me. Amen? Hindi natin narinig yung salita ng Diyos na tumawag sa atin, eh. Diba? Pero bakit mo naisip na lumapit sa Panginoon? Hindi mo nire-recognize na may tumawag. Kasi wala kang naririnig, eh. Pero yun ay salita, may salita ang Diyos dito sa Bible. Sabi niya, come to me. Pray to me. Sabi, katulad sa binasa natin, sabi niya, He speak to Moses, and sabi niya, you shall bring an offering. Bring an offering. So, nag-uutos ang Panginoon na magdala kayo ng offering. Parang tao, si Moses ay sabi niya, magdadala tayo ng offering sa Panginoon. Tao lang nagsasabi. Pero si Moses, tinanggap niya sa Diyos yung salita na yun. Tama? Kaya yun ay salita ng Diyos na ginagawa nila na sila ay lumalapit sa Diyos. Hindi sila lumalapit sa kagustuhan nila, kundi yung paglapit nila ay sa kagustuhan mismo ng Diyos. Amen po. Kaya hindi nanggagaling sa tao, kundi lahat ay nanggagaling sa Diyos. Sabi ng Panginoon, walang makalalapit sa akin, malibang ilapit siya ng Ama sa akin. Malibang ang Diyos ang maglapit sa iyo. Malibang maramdaman mo talaga at maramdaman mo sa puso mo na nais mong lumapit sa Panginoon, lalapit ka. Pero pag hindi mo yan naramdaman, ibig sabihin, mga kapatid, hindi mo narinig, hindi ka tinawag ng Diyos, o hindi mo siya narinig kasi ang Diyos ay tumatawag like this. Katulad nito, naririnig natin ang salita ng Diyos. Tama po ba? Kapag naunawaan nyo to, ibig sabihin, naririnig mo ang salita ng Diyos. Pero kung hindi mo yan naintindihan, ibig sabihin, iba yung naririnig mo. Hindi ka naman magre-response kung hindi mo alam na tinatawag ka. Tama po ba, mga kapatid? Kaya nga yan, papasok yan sa puso mo na mararamdaman mo na gusto mong lumapit sa Diyos. Hindi sa gusto mo, kundi yun ay pinaramdam sa'yo ng Panginoon na pinalalapit ka na ng Diyos. Hindi yun sa kagustuhan natin. Everybody say amen. So, ang sabi dyan, mga kapatid, then you will call upon me and go and pray to me. Ang sabi ng Panginoon, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search me with all your heart. I will be found by you, says the Lord. Siya nga nagsasabi, masusumpungan niyo ako. Tama po ba? Kapag hinanap niyo ako, masusumpungan niyo ako. Hindi yung pag hinanap mo siya, hindi mo siya mahanap. Hindi, sabi niya, masusumpungan niyo ako. Kaya pag lumapit ka sa Panginoon, umaasa ka na, masusumpungan mo siya dahil ang sabi ng Panginoon, masusumpungan niyo ako. Makikita niyo ako. Kaya pag nag-opening tayo sa Panginoon, alam mo, sa Diyos ka nagbibigay, sa Diyos ka lumalapit, you draw near to God, and God will draw near to you. Siya ang lalapit sa iyo. Siya lalapit sa iyo. Basta maintindihan mo lang yung paglapit, lumapit ka, lalapit ang Panginoon sa iyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, sa verse 1, mga kapatid, ang sabi dito, when any one of you brings an offering, alam na yun natin, mga kapatid, draw near to God. You want to draw near to God. You draw near to God, you come near to God. So, if anyone brings to you, if any one of you brings an offering to the Lord, you shall bring your offering of livestock. Number 1, livestock, of herd, and of the flock.
of herd and of the flock. So, yung of herd, mga kapatid, ito po yung pag sinabing yung herd, ito yung galing sa yung malalaking kawan, katulad ng baka, mga toro, herd ang tawag doon. Amen? Pag sinabing herd, it comes ito yung mga malalaking hayop. Hindi siya maliliit, kundi malaki, mga toro. It refers to the bullock o bullock. So, pansinin nyo dito, mayroon pong tatlong categories na offering. Yung bullock at yung sheep. Di ba? Yung herd, yung sheep, yung flock, yun po yung sheep. Amen? So, tingnan natin dito, sabi niya, itong bullock na to, yung kaya nga bullock yan, kasi pag sinabing offering, it refers, ang tinutukoy dito sa chapter 1, mga kapatid, is the burnt offering. Ano sa Tagalog yung burnt offering? So verse 1, ano yung handog na susunugin. Tama, di ba? Burnt offering. So, yung burnt offering na yun, mga kapatid, it must be a bullock. Bullock. Sa Tagalog, toro. O baka. Baka o toro. Sige, baka. So, baka yan, ano? Amen? So, itong baka na to, makinig tayo mabuti mga kapatid, itong baka na to ay ipangahandog sa Panginoon, ang burnt offering. Pinalalaki ito, nirelease ito mga kapatid, pinalalaki ito, hindi para gamitin sa king. Pinalalaki ito para maging sacrifice. Nire-raise ito, hindi para magtrabaho. Nire-raise ito to serve as a sacrifice finally. Amen? Kaya nga ito ay inaalagaan mabuti. Hindi basta kuha ka lang, kundi inaalaga ang mabuti ang baka na ito. Example, mga kapatid. Naalala niyo yung alibughang anak? Sa alibughang anak, mga kapatid, nung bumalik yung alibughang anak sa kanyang ama, natuwa yung ama dahil bumalik na yung kanyang anak. At sa tuwa niya, mga kapatid, ang sabi niya, dalhin niyo dito yung pinatabang guya ba o ano yun lang fatted calf, di ba? Chapter 15, nandiyan yan, verse 23. Yan, and verse 23, ayan yun, and bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Sa tuwa ng ama, dahil bumalik na yung kanyang anak na nawawala, sabi dito mga kapatid, he was dead and now he is alive. Nung makita niyo yung anak niya, mga kapatid, sabi niya, tinawag niya, sabi niya, bring here the fatted calf. Amen? The fatted calf. Bakit fatted? Sa Tagalog, pakitingnan nyo, pansinin nyo po sa Tagalog yan. Pinataba. Pinatabang kuya. Yan. Hindi siya sinabing matabang, ano? Pinataba. Hindi sinabing, dalhin nyo dito yung matabang guya ba? Guya? Yung matabang guya, hindi. Pinataba. Ibig sabihin, prepare talaga yun, pinataba talaga yun. Hindi basta, pili ka man ng mataba dyan. Hindi. Pinili mo yun para alagaan mo at patabain mo, prepare mo yun to be offering. As a burnt offering. Amen? Hindi siya sinabing mataba lang. At ang sabi ng ama doon, mga kapatid, ang sabi niya, bring here the fatted calf and kill it. Kill it. Saan papatayin, mga kapatid? Bring here. Bring here and kill it. Where? Here.
Kapag tayo naghahanda, pag may birthday o kung anong celebration yan mga kapatid, kung merong litson, baboy, o kung anong mang inahanda natin, hindi yan natin papatayin dun sa harapan ng may birthday. Papatayin diyan dun sa likod ng bahay. O doon sa kusina, doon papatayin. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Pero ito, sabi ng ama, bring here. Here, the potted cup, and here, in the presence of his son. Mismo sa harapan ng aking anak. Anong kinalaman? Anong kinalaman? Kaya nga, yung sabi sa Leviticus, di ba, kung magdala kayo ng offering. Amen? Ang nais dito ng Panginoon, mga kapatid, gusto niya na makita ng kanyang anak. Ang alin? Ano ba yung meron sa anak? Di ba nagkasala yung anak? Grabe yung kasalanan ng anak. Sabi niya, bigay mo na sa akin yung anak ko. Tagal mo mamatay sa tatay. Bigay mo na sa akin, binigay naman. Tapos nilos tayo lahat. Nung maubos yung mga kapatid, wala na tira. Gusto niya magsisi. Bumalik siya sa ama niya para dahil nagutom na siya. Gutom mga kapatid, kaya babalik sa ama. Hindi sa nagsisisi siya. Pero sabi niya, hindi ako makakabalik doon na bilang anak. Sabi niya, babalik ako yun at katulong na lang ako. Pero yung ama, hindi niya alam mga kapatid kung gaano siya kamahal ng ama. Tama? Kaya nung makita siya mga kapatid na nagbalik, sabi niya, ito yung anak ko patay na, ngayon muling nabuhay. Sabi niya, now bring me the potted cup and kill it. So dito sa harapan ng kanyang ama. Bakit? Sapagkat nais makita ng ama yung kabayaran ng kanyang kasalanan. This is the price of forgiveness. May price ang kapatawaran sa kasalanan. Kaya nagtataka tayo, paano natanggap yung anak na yun na nagkasala, may pinatay doon sa harapan niya ng pinatabang buya. Amen po? Amen? Ganyan po ang ating Panginoon. God forgive us. Dito tayo makinig mga kapatid. Para tayo patawarin ng Diyos, ang Diyos ay nagbuhos ng dugo. Kailangan niyang magdanak ng dugo. Pero para gawin niya yung mundo na ito, para i-create niya ang lahat ng bagay dito sa lupa, mga kapatid, kailangan lang niyang magsalita. He just say a word. Let there be light, and there was light. Let there be firmament. Let there be the moon, the sun. Tama? Yung magkaroon ng mga dagat, yung mga hayop, kailangan lang ng Panginoon magsalita to create everything. Ganyan po yung Diyos. Pero para iligtas tayo sa ating mga kasalanan, mga kapatid, kailangan niyang magbuhos ng dugo. Amen! Alapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So Jesus came and died for our sin on the cross. Para saan? Makita natin ang kabayaran ng ating kapatawaran sa kasalanan. Hindi siya namatay sa langit. Dito mismo siya sa lupa kung saan tayo nagkasala. Dito siya namatay. Hindi siya namatay sa langit. Hindi siya namatay sa impyerno. Dito po sa ibabaw ng lupa siya namatay. Sa harapan ng mga taong makasalanan. Para makita mo ang kabayaran ng kapatawaran sa lahat ng nagawa mong kasalanan. Kamatayan. Dugo ang ibinuwis ng ating Panginoon. He paid our sins by His own blood. The blood of our Lord Jesus Christ. Not your blood. It's not by doing good na mapatawad tayo sa ating makasalanan. No, it's the blood of Jesus. Kaya yung alubughang anak na yung mga kapatid, kung iintindihin natin yun, ipinakita ito yung kabayaran ng kapatawaran. Hindi tayo basta kinalimutan lang yung kasalanan natin. May nagbayad. At ang dugo, buhay ng ating Panginoon. At yun ay nakita ng Panginoon. At yun, nakita yun ng anak. Tama mo ba? Nakita ng anak yung kabayaran ng kanyang kasalanan. Mismo. Nakita niya. At hindi lang yun, nakita din niya yung
tupa o yung cup yun yung baka na pinatay. Tama ba? Amen? Pinatay, nakita niya, at siya ay naging katwiran ng anak. Na ano yun? Ano yung ibig sabihin katwiran? Natanggap siya. Katwiran niya, yung namatay. May namatay para sa kanya. May nagbubo ng dugo, nagbayad ng kanyang kasalanan para sa kanya. Kaya siya bumalik sa dati niyang kalagayan. Hindi katulong, hindi alipin sa bahay ng kanyang ama, kundi tunay ng anak. Kaya sabi ng ama, isuot niyo. Suotan niyo siya ng sandalyas, suotan niyo siya ng singsing, suotan niyo siya ng kapa. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, ito yung category, yung bulak, di bulok, bulak. Sabi nyo, baka. Pwedeng toro, pwedeng baka. Ito yung bulok. Category, bulok. At yung isa ay sheep. Flax. Flax. Yung flax. Yung mga kambing o tupa. Amen? Yan yung pangalawang category. Tatlong category yan. Yung pangatlong category yan ay yung pong ibon. Maliwanag po. Pasinin niyo mga kapatid. Bakit ganito? Bumababa. Mula bulok, malaki. Malaki yun. Mahal yun. Na handog sa Panginoon. Pangalawa yung tupa. Pangatlo yung ibon. So, yung bulok, yun yung malaki, yung tupa, yun yung maliit. At dito lahat ng tao, nandito sa maliit, yung sa tupa. Kasi, ang sabi ng Panginoon, ang ating Panginoon Kristo, siya ang naging kordero ng Diyos sa lahat. Hindi siya naging toro, ha? Kundi kordero, yung tupa. Siya ay kordero ng Diyos na nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. So, pansinin niyo mga kapatid, yung love na to, tumutukoy ko doon sa yung bulok para yung sumayaman. Kasi mahal ang bulok. Kung mag-offering ka at bulok yung ibibigay mo para sumayaman yon. Wealthy. Yung lamb ay para yung sa mga middle class na normal lang ang pamumuhay nila at kayang bilhin ito ng siniman. Pero kung hindi ka mayaman, hindi ka naman middle class, mahirap ka lang, doon naman yung bird. Tingnan nyo ha, meron nagdi-decrease, tama mo ba? At ito ay, ang sinasabi nito, kung bakit ito decreasing mga kapatid, yung pababa. Hindi lang yun na nakita ng Panginoon lahat, nakikita ng Diyos, mayaman, mahirap. Kundi, ang gustong sabihin dito mga kapatid, yung capacity natin. Yung capacity. It speaks of capacity, kaya nga nadi-decrease. Yung ability natin para tumanggap, para makita natin yung ginawa ng Panginoon Kristo. Yung ability natin. Kung paano makikita natin ang Panginoon Kristo at kung paano kung tayo ba ay nag-i-increase in wisdom and in the revelation of our Lord Jesus Christ. Nakikita natin. Hindi tayo lumapit sa Panginoon mga kapatid na hindi tayo mag-i-increase. Naman mo ba? Nag-i-increase mo tayo. Katagal mo sa Panginoon, hindi pwede ang alam mo pa rin, yun pa rin. Kung nag-i-increase. Kaya nga may decreasing kasi bulok, lamb, and then birds. Amen? It speaks of the capacity. Alam ba natin sa Tagalog capacity? Kapasidad mo. Yung kakayahan mo. Ability to see the work of Jesus at the cross, whether you increase in the knowledge. Why? Because sabi ng Panginoon, grace and peace be multiplied to you in the knowledge and revelation of our Lord Jesus Christ. So, paano nagmumultiply yung grace, yung favor ng Panginoon, yung biyaya na tinatanggap natin sa Panginoon, at paano nag-i-increase yung peace, yung kapayapaan, pag sinabing peace,
wellness, whole being, in every area of your body, even your mind, pagiging healthy mo, that is peace. It is increasing, and not only increasing, but also being multiplied. Nag-multiply yan in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Naiintindihan mo ba natin mga kapatid? Amen? Yun ay revelation na tinatanggap natin. Katulad yan, kung tayo po nasa middle class size revelation, ibig sabihin, nandito po lahat ng tao doon sa middle class size, yung lang, yung tinatanggap niya sa Panginoon. Amen? At kung tayo doon sa pinakamahirap, ganun din, middle sa poorest, yung poorest, yung birds. Kasi, pero take note mga kapatid although nagdi-decrease sila, no? Iba-iba sila, birds, lamb, bull. The same effect ang nagagawa nito sa atin. Iisa ang effect. Pareho itong nagbibigay ng fragrance yung nagbibigay sa milk sa Panginoon. Pareho. Isa sila, nagpapaalala sila sa tungkol sa ginawa ng anak doon sa ama. Nagpapaalala. Sino ba namatay sa cross? Di ba natin Panginoon sa Kristo? So, yung bulls na yon, yung lamb na yon, yung bird na yon, mga kapatid, ay pare-pareho yun, iisa ang fragrance nun. Wala yun ay, mas malaki yung bull, mas maganda yung fragrance nun na binibigay sa Panginoon. Hindi po, iisa po ang effect po nun. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen? Katulad yan, natingnan nyo dito mga kapatid, yung bulok. Alam natin yan, ang bulok. Ano re-represent ng bulok? Doon sa 4 Gospel, alin doon yung ox? Strong to labor. Hindi nyo sa 4 Gospel. Yung Matthew, yun po yung hindi, ang ox doon yung Mark, kay Mark. Kaya, palaging immediately, yung may sakit doon, immediately, strong to labor. Alam po ba? He is strong to labor. Nakikita natin ang Panginoon. He is strong to labor. Nakikita natin ang Panginoon dumating siya sa mundong ito na ang kanyang puso handa, mga kapatid, para maglingkod. Tama? Handa siya maglingkod at mamatay para sa ating mga kasalanan sa krus. That is strong to labor. Alam po ba? And the Lamb, mga kapatid, makikita natin, ano ba yung Lamb? We see Him as the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Makikita natin ang ating Panginoon as the Lamb. Lowly, gentle, and meek. Ganyan po ang ating Panginoon. Dumating ang ating Panginoon sa Kristo sa mundong ibabaw na ito, mga kapatid. He is meek, gentle, and lowly. Although, makikita tayo mga kapatid, yung bulok, kasi isa lang ang nire-represent ng bulok, ng lamb, at saka ng bird. Pag-ring, ang nire-represent yan. Walang iba. Sino po? Sumagot po kayo. Sino po? Jesus Christ. Yung iba hindi alam. Si Jesus Christ pa tinutukoy natin, mga kapatid. Baka akala nyo yung baka talaga. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Kaya nga binabanggit dito sa Bible, no? Makita natin si Jesus Christ dito sa Word. Although bulok yung binabanggit niya, it is nire-reflect nito yung ating Panginoon sa Kristo na nung naparito ang ating Panginoon sa Kristo is strong to labor. Ready ang puso niya para maglingkod sa Diyos at mag-alay ng kanyang buhay para mamatay sa ating mga kasalanan. Doon yung bulok. Ganun ka, para siyang hari, di ba, na malaki, malakas, matatag, matibay. Unlike the lamb, ano yung lamb, mga kapatid? Makikita natin yung lamb, nandun yung weakness, nandun yung gentleness, yung lowly, na nakaganon lang siya. Ganun ang ating Panginoon sa Kristo. Although yung bulok, para siyang hari, pero yung lamb, mga kapatid, Jesus Christ, although He's the King of Kings and Lord of Lords, He's also gentle, lowly, and weak. At ano po yung bird, mga kapatid? Anong pinakikita ng bird? The bird, ang tinutukoy nito, ito'y nilikha o nilalang para sa sky.
Di ba? Kita niyo yung bibon sa langit. Heavens. Ano ibig sabihin nito? Jesus Christ came from the heavens. Kaya nga may bird na handog. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Pinoportray nito ang ating Panginoong Kristo in His own way. Yung lahat ng bagay na tatlong klase na ito ng mga offering. Ano yung tatlong klaseng offering? Sabay-sabay. Ano yun? Bulot daw. Sabay-sabay po, tatlo. Ano yung lam? Lam daw. Sabay-sabay. Ano yun? Patay grade ko, eh, no? That's the humble and teachable. Oh. Pero makinig naman tayo mga kapatid, no? Pag kailangan tayo, maging mag-design tayo ng parang design. Alam na nga natin, bulok nga, di ba? Tatlong category, bulok, lamb, at yung bird. Oh. Kung na sa atin yun, bakit bulok? Hindi ko na ulitin, di ba? Kasi sayang oras, pastor. Mamaya matapos naman tayo ng ano. Oh, everyone say amen. So, itong tatlo na ito, isang epekto nito. Makinig tayo mga kapatid. Wala lang, mas malaki siya, mas malaki mas malaki yung, hindi eh. Mas malaki yung kaligtasan na, hindi. Mas ligtas siya kaysa sa akin, hindi. Wala, iisa. Isang epekto po nito. Isang binibigay nito. Isang aroma na itinataas nito, yung fragrance. Sa Leviticus chapter 1 verse 9, basahin ko din mga kapatid. But he shall wash its entrails and its legs with water, and the priest shall burn all in the altar as a burnt sacrifice, an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. So kapag yan ay sinusunog na mga kapatid, lahat ito sinusunog, yung ibon, yung bulok, kung bulok yung offering mo, susunugin yan, kung sheep, susunugin yan, kung birds, susunugin yan, at lahat ng ito ay nagbibigay ng sweet aroma to the Lord. Isa ang bibigay. Amen. So, ibig sabihin dito mga kapatid, wala sa lakihan, pero isang binibigay, ang ibig sabihin niya mga kapatid, with just a little touch, you can receive from the Lord. Kahit may maliit na ibon na, kala mo walang-wala to, para sa mga mahirap lang to, the same din, kung mayaman ka, kaya kong bumili ng bulok at maghahandog ako sa Panginoon, mas mabango ito. Hindi. The same din yung sa poor na naghandog ng ibon, ganun din ang ibibigay nun sa Panginoon. Meaning to say, kahit na maliit na bagay, with just a small touch, a little touch mga kapatid, you can receive. Katulad niyan mga kapatid, yung babae na inaagasan ng tubig, inaagasan ng dugo, no? Na ano sabi sa sarili mga kapatid, mahipo ko lang ang laylayan. Laylayan lang mga kapatid, hindi yung buong katawan ng Panginoon, hindi yung buong damit ng Panginoon. Laylayan lang, maliit lang, with just a little touch. If only I can touch the hem's garments, I shall be healed. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Yung maliit lang na mahipo mo ang Panginoon mga kapatid, mahipo mo siya. Makukuha mo, nakuha ng babae, yung kabuuan ng ating Panginoon, yung kagalingan na kailangan niya para sa kanyang karamdaman. Maliwanag po ba mga kapatid? So, yun po, na hindi sinabi ng Panginoon mga kapatid na kapag ang revelation sa iyo ay katulad na ng bulok sa kakagagaling. Kapag ang revelation mo katulad na ng bulok size o lamb size, sa kita pagagalingin. Hindi. We just a little touch mga kapatid. Pag nahipo mo ang Panginoon, you will receive all that Jesus has. Ano mang meron sa Panginoon, matatanggap mo. Kaya nga yung sinasabi nila, mingi sila sa Panginoon, Lord, let this heal
Lord, pagalingin mo po ako. O Lord, pagalingin mo po ako. Humihingi ng kagalingan. Bakit hindi mo sabihin, Lord, ikaw ang kagalingan. Siya ang kagalingan. Siya ang hingin mo. Lord, let me be my help. I receive your help, Lord. You are my help, Lord. You are my healing, Lord. Hindi yung, Lord, bigyan mo po ako ng healing. O sige, ito ang healing. Hindi. You are my healing, Lord. You are my healing, Lord. Hindi rin binibigay ng healing sa'yo. Mismo ang Panginoon is your healing. Amen. Everybody say amen. Amen. Talampakan natin ang Panginoon. So, hindi sinabi ng Panginoon, kapag bulok size na yung revelation sa'yo, eh tatanggapin ko na yung handog mo. Tatanggalin ko na, hindi ko na i-impute, hindi ko na i-account yung kasalanan mo. Hindi po, mga kapatid. Amen? Just a single touch, just a small little touch, mga kapatid, you will receive. It costs you to receive all that Jesus has. Kung anong meron sa Panginoon. Sipin niyo, mga kapatid, ang hinihingi natin sa Panginoon, yung siya mismo. Bakit? Gusto mo ng kagalingan? Ano yung kagalingan na kailangan mo? Yung kagaya ng magaling na kapitbahay namin. Gusto mo ng kagwapuhan? Yung kagayang kagwapo ni Piolo Pascual. Hindi. Kung gusto mo ng kagwapuhan, yung mukha ng Panginoon sa Kristo. Kung gusto mo ng kagalingan, yung health ng Panginoon Kristo. Because He came here, fully man and fully God. He is the man of man. Siya ang man of man. Yeah, man. Naintindihan ko natin, mga kapatid. Kung may mga tunay na lalaki, wala ibang tunay na lalaki. Wala iba ang ating Panginoon. Jesus. Walang tunay na kagalingan. Mismo ang ating Panginoon Kristo. All that He has, He gave it to you. Kung binigay nga niya ang buhay niya, bakit hindi yung kagalingan niya? Bakit hindi yung karunungan niya? Bakit hindi yung wisdom niya? Lahat yan ay ibinigay na sa iyo ng Panginoon. Sapagkat ang buong buhay niya ay inialay niya para sa iyo. Hallelujah. Kaya sinabi, ang kailangan mo yung iba, ang Panginoon Kristo. Lahat-lahat na. Siya lang ang kailangan mo. Sabi mo, kailangan mo ng pera, kailangan mo rin si Kristo sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng kayamanan dito. Amen. Magtuunan mong makita ang Panginoong Kristo. Hindi sa larawan, hindi sa imahe, kundi sa salita ng Diyos. At doon mo makikita siya ng personal. Purihin po ang Panginoon. So, hindi sa laki ng revelation sa'yo o kung ano man yung pahayag sa'yo, but having a great revelation of Jesus, kumbaga hindi yan sa laki, no? Parang, hindi sinabing kailangan mo ng malaking revelation para maligtas ka. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Kailangan may wisdom ka para maligtas ka. Hindi kailangan yun, mga kapatid. Pero ang pinag-usapan natin dito, kailangan natin ng malaking revelation para tumanggap ka sa ating Panginoon. May tanggapin ka. Nandiyan po ba tayo? To be saved, mga kapatid, many times, tumatanggap tayo, naliligtas tayo, pero hindi naman talaga natin naiintindihan, hindi naman talaga lubos natin nakikilala ang Panginoon. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Takot lang tayong mapunta sa impyerno. Nandiyan po ba tayo? Kaya gusto mong maligtas, dahil takot tayo kaya ka lumapit sa Panginoon, takot ka mahulog sa impyerno. Konti lang ang alam sa Panginoon. Pero, naliligtas po tayo. Kahit na maliit lang yung alam natin. Ang gusto kong sabihin dito, mga kapatid, hindi kailangan magaling. Kailangan mo lang manampalataya. Kailangan mo lang ibigay ang pananampalataya mo sa Panginoon Kristo at maliligtas ka. Amen? So, kasi itong mga binabakit ko, mga kapatid, na yung tao, many times, no? Madalas, ang tao naliligtas, di ba? Dahil sa takot, katulad ngayon, nung nakaraan nga,
Kung nagbukas ng TV mga kapatid, siguro hindi nyo sa mga YouTube. Nabasa ka, sabi niya, 2050. Matagal pa naman yun mga kapatid. Siguro, pagdating ng 2050, mga kapatid, lulubog na ang Pilipinas. Narinig nyo na ba yun? Di ba? Kasi nung nakaraan, nagkaroon kami ng fire drill seminar sa trabaho, mga kapatid. At mismo yung bumbero nagsabi. Kasi pinag-usapan doon, hindi pala sa fire drill. Yung aming audit po kami sa company. So sabi ng auditor sa ISO, mga kapatid, sabi niya, kasama na kasi climate change. Hindi aware ang mga tao sa climate change, kaya ngayon, yung lahat ng mga ISO na company, mga kapatid, kasali na po yung climate change. Kasali na sa audit nila. So, dapat meron na. So, kaya ko naman sinasabi ng kapatid. Kasi binanggit nila eh. Sabi niya, about future eh. Sabi niya, narinig ka ba in the future? Sabi niya ganyan, na sobrang init na. Mga 2050 siguro, baka lahat ng tao, so sobrang init. Ibig sabihin, itong init natin na to, magiging normal na to. Anong normal natin ngayon ng temperature? Mga sabi natin 30. Mako tayo na ano eh. 32 sa Manila. 34? 40? Oh. 40, di ba? Ano pa na ganyan? Kapatid, magiging normal na po yan. Tama sa tayo mga kapatid, normal yan. Lalo pa pagdating ng banda-banda ron. So, sa takot mga kapatid, kailangan natin si Lord. Tanggapin na natin si Lord. Kahit ano man ang alam mo, pag nanampalataya ka sa Panginoon, yes, you will be saved. Kasi yung sabi ng Panginoon eh. Di ba? If you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart, makalig tayo mga kapatid, huwag niyo kalimutan, believe in your heart, not with your mouth. Believe in your heart that God raised Jesus from the dead and you shall be saved. That's very simple. That's lang yan eh. Touch ng hair lang yan. Pero hindi mo pa nakikilala ang Panginoon sa isang lubos. Katulad ng babae niya mga kapatid. Hindi po niya ilaylay ng Panginoon, pero hindi niya lubos na nakikilala ang Panginoon. Alam na niya ang Panginoon nagpapagaling. Di ba, marami na inisip, bakit tayo malapit sa Panginoon eh? Ang Diyos nagpapagaling. Ang Diyos, ililigtas tayo sa impyerno. Ang Diyos, si Jesus Christ namatay sa krus. Alam natin lahat yan. Pero hanggang doon lang yun. Amen. Kaya dito tinuturo dito mga kapatid yung revelation. Bulok revelation. Bulok size revelation. The more revelation, the great revelation you have, the greater you are able to receive from the Lord. Marami ka pang natatanggap sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So alam natin yan. So as bagong believer tayo mga kapatid, no? We know, alam natin, yung katulad nito nga, na alam natin ang tao pupunta sa impyerno, alam natin tayo nagkasala, alam natin na makasalanan tayo, no? At alam natin mga kapatid na kailangan natin ang tagapagligtas. And you will be saved. Amen? Pero nag-i-increase po tayo. Continuously, nag-i-increase po ang ating knowledge. Amen? At about yung increase natin na yan, we increase in knowledge about the Lord Jesus Christ, nag-i-increase po yung favor. Nag-i-increase po yung grace. Shalom. Peace. Well-being. Nag-i-increase po lahat yan. Favors. Peace. Kapayapaan. Everybody say nyo, wholeness is multiplied to us when we have a great, great revelation from God. Amen. Kaya balikan natin, Revelation, Leviticus chapter 1, verse 3. Basahin natin yan. 3. If his offering is a burnt sacrifice, so burnt sacrifice yung pinag-uusapan natin ha, of the earth, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own free will at the door of the tabernacle of meeting before the Lord. Then he shall put his hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on his behalf to make atonement for him. Everybody say amen. Amen. The word accepted here, that is ratsa in Hebrew.
Ratsa. Hindi ko na nalagay dyan. Means delight, pleasure. Delight, pleasure. Alam niyo yung delight, yung delight. Hindi ko na matagalog. Pleasure. Ano yung pleasure? Pleasure. Kagandahan, kaginhawahan, lahat na yun, nandun. Tama? Amen? So, kaya sinasabi niya na accepted, the word accepted, it is not just accepted with God. Pero ang tinutukoy dito, all that the bullock is, yung bullock, kung ano yung inhandog mo sa Panginoon, yung bullock, in its state of unblemished. Sabi dito, di ba? Ano yung bullock na hinanda mo? Over a meal without blemish. Yung state niya, pagiging unblemished niya, pagiging, yung state na yun, yung innocence, yung bulok na yun, mga kapatid, yung bagay na yun ay nagre-represent sa ating Panginoong Jesucristo na ang tinutukoy nito, mga kapatid, kaya nga without blemish, kasi ang tinutukoy nito ay ang ating Panginoong Jesucristo na nasa kanyang katwiran. Yung pagiging malinis ng Panginoon, yung pagiging matuwid, yung pagiging banal ng Panginoong Jesucristo na nakapalito po siya sa lupa. Walang dungis, walang kapintasan. Siya ang tinutukoy nung bulok. Kaya masabi accepted kasi hindi lang basta accepted with God, but kundi yung state nito, tinatanggap mo. Yung delight, yung pleasure nito. All that He is. Amen? Amen. Kaya nga, ang sabi dyan, then He shall put His hand on the head of the burnt offering. You shall put His hand on the head. Paano ipuput? Yan, ganyan. Ito yung handog mo. Yung bulok. You put your hand on His head. Why? All that He is, you will receive. Isipin niyo yung idea na yan, mga kapatid. Walang tao humaharap sa Diyos na hindi mamamatay. Bakit? Dahil po sa kasalanan. Tama? Kapag humarap ka sa Diyos at may ka ng bulok na sinasabi ng Panginoon, ito ang tanong, mga kapatid. Sino sa inyong dalawa ang dapat mamatay? Ha? Ano? Marinig, parang binihata. Oh, yes, yung tao. Ikaw ang mamatay kasi ikaw yung may kasalanan. Samantala itong hayop na to, wala naman itong muang eh. Without blemish, healthy, diba? Innocent. Innocent yan. Yan ang nagawa kasalanan ito. Lumaki na ito dito sa mundo. Eh, ikaw, lumaki ka, tumanda ka, ay kung ano-anong pinagagawa mo. So, ikaw dapat mamatay, tama? Pagharap mo ng ganon. Pero, pansinin nyo, pagdating doon sa harapan ng templo, nandiyan yung priest. Ayun, igaganyan mo yung kamay mo doon sa bulok na without blemish. Nakuha niyo po? Put your hand on the head and it will be accepted. On His behalf, sa Tagalog, pakibasa niyo po, to make atonement for Him. Verse 4. Papatong niya sa ulo ng hayop ang kanyang kamay at iyo'y tatanggapin bilang pantubos sa kanyang kasalanan. Pantubos, bakit? Bakit makakatubos yun? Kasi imbis na ikaw yung papatayin, siya na ang mamamatay. A-accept mo yun. Yun yung tinatawag na, okay tayo mga kapatid, of all the categories, the bullock, the lamb, and the bird. The bullock ay binanggit. Dito lang dinension yung ipapatong mo ang iyong kamay doon sa bullock. Pero doon sa lamb, hindi binanggit. Diyan sa pinag-usapan, sa burnt offering, ha? Nakuha nyo? Nakuha nyo po ba? So, yung bullock lang ang pinapatong ang kamay. So, it goes to say, mga kapatid, na it is pagpatong mo ng kamay,
ang sinasabi dito, nire-reflect dito yung identification. You identify yourself with the bulok. Ano yung bulok? Kung anong meron siya, yung delight, yung pleasure, accepted yun on your behalf. Accepted yun on your behalf. Ibig sabihin, yung pag pinatong mo yung kamay mo doon sa bulok, you are identifying yourself with the bulok. Kung ano yung bulok, ano yun? Innocent. Without blemish. I identify myself with the bulok. Without blemish, innocent. Amen? Ako ano ko? I am blemish. I am defiled. I am not innocent. I am guilty. Tama? Pero when I put my hands on the bulok, I identify myself with the innocent, without blemish of the bulok. Nakukuha ko ba natin mga kapatid? Amen? So, ito ang sinasabi dito. Kaya nga ito, hindi binanggit doon sa ibang mga lamb, sa ibang mga offerings, sa tatlong category na yan, hindi binanggit. It tells us something na hindi nga nagpato ng kamay. Ibig sabihin, there's lack in the knowledge of understanding your identification with the lamb or with the animal. Kung si Jesus Christ, tingnan niyo dito, ano yung larawan na nagpatong tayo ng kamay sa hayop? Ang larawan nito, when we put our trust in our Lord Jesus Christ, and you will be saved. When you put yung bulok, nilagay mo yung mamamatay yung bulok, ikaw ang mabubuhay. Pero sa umpisa, hindi mo pa nilalagay yan, ikaw ang mamamatay. So, without the bulok, siguradong mamamatay ka. Dinala mo ngayon yung bulok, patong mo yung kamay, you identify yourself with the bulok. Hindi naman dapat mamatay yung bulok. Ikaw ang dapat mamatay. But when si Jesus Christ ang tinutukoy. When you put your trust in the Lord Jesus Christ, Jesus Christ died for you. And you will live. Put your trust and you believe in the Lord Jesus Christ that He died for your sins, you are saved. Alapakan po natin ang Panginoon. So it tells us something, kaya hindi binanggit, sa bulok lang binanggit ito, hindi binanggit sa bird, hindi binanggit sa lamb, because yung capacity to understand their identification in Christ, it tells us something that they lack yung capacity, yung kakayahan nila, maintindihan nila yung identification nila with Christ. Yung identification kay Kristo. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Nagkulang sila ng understanding yung identity. Kasi kahit ngayon, sa simpleng salita, marami mga Kristiyano ngayon, wala silang pagkaunawa yung pagiging bulagin nila. Kay Kristo. Kristiyano sila. Pero they lack the understanding of their identity with Christ. Nakakali po ba mga kapatid? So, kaya nga yung bulok lang. To the extent that you lack, hindi tayo kapatid, to the extent that you lack, to that lack, you have the poverty of knowledge of the Lord. To the extent that you experience lack of wisdom, to that extent that you experience lesser capacity to receive from the Lord.
yung kakulangan ng wisdom mo sa Panginoon, yung kakulangan ng knowledge mo sa Panginoon, yun din yung dahilan ng kakulangan mo para makatanggap ka mula sa Panginoon. We are saved, mga kapatid ko. Yung mananampalataya ka, ligtas na tayo. But it is something to have the capacity to receive from the Lord the revelation and the wisdom. Amen? Kaya iba, pag, born again ka na, linggo-linggo, magsimba ka na, yun lang ang alam nun, mga kapatid. Tama? At pag hindi nila na kaya, mga kapatid, baliwala na yung linggo, hindi niyan pupunta, mga kapatid. Isipin nyo, pero doon sa mga tumanggap, mga kapatid, pag tumanggap ka sa Panginoon, tumatanggap ka talaga, alam mo na tinatanggap ka, even today. You receive greater revelation. You receive greater wisdom. And you have the capacity to receive more from the Lord. Kaya minsan ito, tingnan nyo mga tao, tingnan nyo ito, wala ko tinutukoy, pero sa mga tao, tumatanggap yan ng kahit ano. Blessing, lahat ng blessing, tumatanggap yan. Financial, health, buhay, tumatanggap yan. Pero never nila nasabing, thank you, Lord. Diba? Laging, okay, salamat. Ganun. Yes, nagpapathank you sila, pero kanino? They just say, thank you, pero hindi na sinabi, thank you, Jesus. Hindi na-acknowledge mo, Panginoon. It takes greater revelation. Amen? So, notice mga kapatid, itong bagay na ito ay nangyayari lang doon sa first category, yung bulok lang. Nakuha niyo mo ba mga kapatid? No? Doon sa bulok lang nangyayari yung pagpatong ng kamay, doon lang. Doon sa lang, hindi eh. So, verse 4, verse 4, sabi niya, then he shall put his hand, on the head of the burnt offering, and it will be accepted on his behalf to make an atonement for them. So, it speaks of identification. Yung identification. Na lahat ng meron sa bulok na yon, yun yung picture ng ating Panginoon Jesucristo na siya yung matuwid. Sa Tagalog kasi matuwid, pero in English siya, Jesus Christ in His righteousness. Yung bulok na yon, siya yung nire-represent siya yung picture ng ating Panginoong Jesucristo in His righteousness. Amen? Kaya nga, without blemish, perfectly healthy, and Jesus Christ is perfectly healthy and seated at the right hand of the Father. Even in this earth, mga kapatid, He is standing right before God, at the right hand of God. He is standing here at the right hand of God. Katulad natin, kasi sabi natin, I am the righteousness of God. We are standing at the right hand of God. Today, in Christ Jesus, not in your own. Nakuha niyo, that is your identity. Amen? So, Jesus Christ in His righteousness, without blemish, without sin. Sinless siya. Kaya, picture yan ng ating Panginoon Jesucristo, yun po yung bulok. So, kaya nga, kapag tayo nagpatong ng kamay doon sa bulok o kay Jesus Christ, we put our trust in the Lord Jesus Christ, ini-impart niya sa atin yung kanyang righteousness. Amen po? Amen. When you identify yourself with the righteousness of Jesus Christ, with yung goodness, yung health na, basta yung ating Panginoon Jesucristo, when you identify Jesus Christ in His righteousness, kumbaga sa bulok, you identify yourself with the bulok innocence, with the bulok unblemished, di ba? You identify yourself. Ibig sabihin nito mga kapatid, you can no longer, there's no more identification of yourself with your curse. No more identification of yourself with sin. There's no more identification. Ako po yung buong mga kapatid. No more identification of yourself with your diseases. Even diseases. No more identification of yourself with the curse of the Lord. Wala na. Why? You identify yourself with Jesus Christ. Kung anong meron ang si Kristo, nasa iyo siya.
tinanggap mo yung anong meron siya, tinanggap mo lahat yun. He is righteous, He is without blemish, He is full of favor, He is healthy, He is strong. You receive all that. You identify yourself with Christ. Palapakan po natin ating Panginoon. Ganyan po yung nangyayari sa atin kapag inilalagay natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. We become the righteousness of God in Him. Amen? Ganyan, nagiging righteousness tayo. Yun nga, sinasabi ko, mga kapatid, kapag ipinatong mo, ito na ang papatayin, ikaw na ang mabubuhay. Amen? Bakit? Kung yung innocence nito, mapupunta sa iyo. Yung pagiging unblemished, yung buong state niya, mapupunta sa iyo. There is a transfer. Divine transfer po ang tawag doon. Yun po yung when we put our trust in Christ and believe in our Lord Jesus Christ. So, hindi po ito righteousness natin. We have no righteousness na para sa atin. You don't have your own righteousness. Neither do I. Pero, kapag inilagay mo ang pananampalataya mo, ang trust mo, naniwala ka sa Panginoon sa Kristo, you receive His righteousness. Kaya you become the righteousness of God. Not in your own, in Christ Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. So, we become, tayo po yung righteousness ng Panginoon, His righteousness with God becomes ours as a gift. Regalo po yun. Hindi natin pinaghirapan yun. Hindi natin yung tinanggap dahil mabuting tao tayo. Hindi po. Dahil lang sa inilagay mo ang iyong pananampalataya at nagtiwala ka sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? At lahat ng yan, mga kapatid, ay may kinalaman doon sa pagpatong ng kamay. Kaya nga yan, doon lang sa bulok, may pagpapatong ng kamay. And actually, in actual, mga kapatid, yun po ay picture ng identification natin. Yung pananampalataya natin sa ating Panginoon sa Kristo. Para i-identify natin ako nananampalataya. Katulad ngayon, araw ng linggo, you identify yourself as the Son of God. Diba? You identify yourself. So, you cannot identify yourself outside. You can identify yourself inside. Yan po mga kapatid. Palakpakan ko muna natin ang Panginoon. So, kung paano mga kapatid na ina-identify natin yung righteousness ng Panginoon o ng bulok, o tukoy na natin ang ating Panginoon sa Kristo, ina-identify natin yung righteousness niya, we identify ourselves with His righteousness, may nangyari yan mga kapatid in the other way. Ano yun mga kapatid? Yung sa kabilang side, may nangyari. Tinanggap natin yung righteousness niya, di ba? Tama? Tinatanggap naman niya yung unrighteousness natin. Lahat ng kasalanan natin, tinatanggap mo. So, divine transfer. Lumalipat sa atin yung katwiran niya, tinatanggap natin yon, yung ating namang karumihan, lahat ng karumihan natin, pumupunta doon sa animals. That's why, yung animal na yon ay kailangan mamatay. Everyone say amen! Kaya bakit hindi papatayin yan? Papatayin yan kasi lahat ng kasalanan mo nandiyan na. Kaya namatay ang Panginoon Kristo kasi lahat ng kasalanan natin, kinuha na niya. Pero kung ang kasalanan na yun ay nasa iyo pa at hindi kinuha ng Panginoon Kristo, dahil hindi mo ibinigay ang iyong tiwala kay Kristo, mga kapatid, nasa iyo ang kasalanan, sa iyo babagsak ang lahat ng kamatayan. Amen. Si Jesus. Kaya nga Leviticus nakakatulog ang mga nagbabasa yan kasi hindi nila kaya explain basta-basta. You must see Jesus in the scriptures. Akala nila hayop-hayop lang yan. Amen. Pinapatay ang hayop na ito mga kapatid as if he deserves to die. Hindi ito basta pinatay na nagulutuin natin ito katayin natin. As if he deserves to die.
Sapagkat yung kasalanan na pumunta dyan ay dapat na mamatay. Kung anong parusa na dapat para sa'yo, yun ay dapat ibigay sa Kanya. Sapagkat lahat ng kasalanan mo ay napunta na sa Kanya. Amen! Upang ikaw naman, mga kapatid, lahat ng dapat na biyaya ng para sa'yo ay ibigay din sa'yo. Amen. Ito, karapat dapat mamatay. So, ibinigay sa kanya yung so namatay siya na katulad ng isang karapat dapat na mamatay upang ikaw ay mabuhay na karapat dapat na pagpalain at iligtas, mahalin, i-provide, pagpalain, patnubayan ng Diyos sa buong buhay mo. Dapat lang. Dapat lang. Because dapat na namatay ay namatay as if dapat talaga siya mamatay. Kaya tayo pinagpapala as if dapat po talaga tayo pinagpapala, minamahal, niyayakap, pinahalikan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. So it goes both ways. Lilipat yung katwiran ng Diyos, lilipat sa'yo. Yung kasalanan mo, lilipat sa Kanya. Kaya pag sinabi, dapat kang mamatay, dapat kang parusahan, hindi. Ayun, si Kristo. Siya yung namatay para sa amin. Siya ang dapat parusahan. So, sa kalagayan ng Panginoon Kristo, kita natin kung paano trinato ng Panginoon ng Ama ang ating Panginoon Kristo, di ba? Sa krus. Nakita niyo kung paano trinato, ganun tinatrato yung ang makasalanan. Nung namatay ang ating Panginoon Kristo sa krus, at tapos makikita niyo. Di ba? Sabi niya, na para bang, he's suspended between heaven and earth. Walang tumanggap sa langit. Tama. Hindi siya tinanggap sa langit. Wala rin tumanggap sa lupa. He suspended between heaven and earth. Diba? Hindi naman siya yung paa niya hindi nakatapak sa lupa. Suspended between heaven and earth. He was created from earth, by the earth. Yung mga tao sa lupa. And heaven is close for him. Kasi pwede umakit sa langit. That's how the Father treated His Son for you and me. Because He loves you. That's how He loves us. Everybody say amen? So itong bagay nito, itong sinishare sa atin, dito mga kapatid, ito yung katotohanan na hindi nga nangyari doon sa lamb at saka doon sa bird. Isang bagay pinapakita na sa atin dito mga kapatid, ang sinishare sa atin dito, kung paano po tayo magiging wealthy spiritually, not wealthy in terms of money. Yung maging masagana tayo, mayaman tayo sa spiritual. Hindi po ba mga kapatid? Maging malakas tayo, maging strong tayo spiritually, and also yung capacity natin yung kakayanan natin, maging enlarged, lumaki, lumakas. At huwag natin kalilimutan ng mga kapatid, to the extent that you see the Lord Jesus, to the extent kung paano mo nakikita ang Panginoon, the more you see Him, the more you are able to receive from the Lord. Amen. Kaya lang lagi hanggang natin, makita lagi natin ang Panginoon. Pag nagbubuk na tayo ng Bible, makita natin lagi ang Panginoon Jesucristo dito. Pag may nangangaral dyan, makita mo ang ating Panginoon Jesucristo habang pinangangaral ang salita ng Diyos. Amen? Amen. So, verse 5. Ano pa sabi sa verse 5? Nandiyan po ba? Sorry, wala. Basahin niyo po ang verse 5. Pagkatapos, papatayin niya ito sa harapan ko at ang dugo'y bubuhos na mga maring mula sa angkan ni Aaron
sa palibot ng altar sa may pintuan ng toldang tipanan. Yung first line, Pagkatapos, papatayin niya ito sa harapan ko at ang dugo'y ibubuhos ng mga paring mula sa... so yung English dyan mga kapatid, sabi dito sa verse 5, He shall kill the bull. Sinong papatay? He shall kill the bull before the Lord, and the priest, Aaron's son, shall bring the blood and sprinkle the blood all around the altar that is by the door of the tabernacle of meeting. So papatayin, sino yun? Sino yung papatayin mga kapatid doon sa bull? Yung pong offer, yung naghahandog. So tandaan natin mga kapatid, lahat ng form ng handog, yung bulok, yung lamb, yung bird, mga kapatid, lahat yan, isa lang ang ibinibigay niya, binibigay na aroma sa Diyos, no? Makinig tayo mga kapatid, yung aroma na yon mga kapatid, yung aroma na yon, yun yung nagpapaalala sa Panginoon, nagpapaalala sama doon sa kanyang anak, sa ginawa ng kanyang anak. Nakuha niyo po, yung pinapaalala natin, kapag tayo, yung aroma na yun, pinapaalala yun na kung paano, pinapaalala natin sa Panginoon, Lord, o Ama, namatay ang iyong anak ng ganito. Siya ay namatay para sa amin. Pinapaalala yun. Kaya, ang Ama ay naglulugod. O, nakuha niyo po ba mga kapatid? So, sabi dito, He shall kill the offering. He shall kill the bull. O, amen po? Hindi natin kailangan magkaroon, sinabi ko lang po kanina, hindi natin kailangan magkaroon ng malaking o great knowledge of Jesus to be talino. Hindi natin kailangan maging wise ka, maging honor student ka, mga kapatid. Kailangan honor student lang, hindi po mga kapatid. Lahat po tayo, kapag tayo nananampalataya sa Panginoon Kristo, naniniwala tayo, ay tinatanggap natin ang kaligtasan, tayo pinaliligtas, at tayo po ay tumatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen? Kailangan lang po natin, ang kailangan lang natin para maligtas at tumanggap ng buhay na walang hanggan, ay manampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Whatever knowledge you have, kahit na maliit na knowledge yan mga kapatid, ikaw ay maliligtas. But, ito, makinig tayo mga kapatid, but, your capacity to receive is affected directly by your revelation of Jesus Christ. Affected yung pagtanggap natin sa Panginoon, yung capacity natin, yung kakaya natin na may natatanggap tayo lagi sa Panginoon. Revelation, wisdom. Alam nyo, araw-araw kailangan natin ng wisdom. Araw-araw kailangan natin ng revelation. Na masasabing nandiyan ang Panginoon, kasama ng lagi ng Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Ligtas tayo, hindi natin kailangan knowledge, pero pagdating sa capacity, kakayanan, kailangan natin ng great revelation, greater capacity. Katulad ng greater revelation, katulad po ng bulok. Greater, yung bulok, yung greater capacity ang ibinibigay ng bulok sa atin. Capacity to understand. Or it gives greater faith. Yun ang nagbibigay ng greater faith, greater capacity, greater revelation, greater yung pong bulok. Amen? So the word, so thus, yung he doon, the offerer, kills the bulok. Bakit? Bakit kailangan patayin? Ako naghandog, ako ang papatay. Di ba pwede yung priest na lang? Bakit? Handog ko yun? Bakit ako kailangan pumatay? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Hindi tayo mabuti. Sumubuhan natin naman. Gusto ng Diyos mga kapatid na malaman natin na dahil sa sarili nating kasalanan, namatay tayo. Nandiyan po ba tayo? Kaya ikaw ang papatay. Para makita mo na ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Ikaw ang pumatay. Hallelujah. That's why you're the king.
Ito yung handog mo eh. Papatay ko to. Kaya, yung nangyari noon ng panahon ni Jesus Christ, marami doon tao, ayaw nilang patayin si Jesus Christ, di ba? Pero ang nangyari, natupad. Sabi niya, ipako siya. Sino papatay? Yung mga kababayan niya. Ayaw nila sa gusto, patayin siya. Sino pumatay? Yung kasalanan. Hindi tao. Yung kasalanan na nandun sa tao. At sabi ng Panginoon, Ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila alam na kanila ginagawa. Kaya kung alam mo, mga kapatid, na ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Kristo sa krus, pahalagahan mo yung kamatayan. Because dahil sa kanyang kamatayan, ikaw ay nabuhay. Ikaw ay ngayon nandito. Ikaw ay tumatanggap sa Panginoon. Tumatanggap ka ng pagmamahal, pag-aaruga, pag-iingat ng Diyos. Sa buong buhay mo. Because God wants the offerer to know that it is His sin that put Jesus on the cross. Tayo ang nandala kay Kristo doon sa krus. Imagine, sabi ng Panginoon, ang sino mo nagkasala, magdala ng offering. Walang offering. Walang karapat-dapat. Parang sinabi niya, binigay niya si Kristo. Siya ang offering. Dalhin mo siya sa akin. So, si Kristo ang dinala na. Parang, ano natin, di ba? Parang, yung nangyayari, dinadala natin si Kristo. Ito ang handog ni Lord. Sa aking kasalanan. He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Dinadala natin, dinadala mo siya. Eh, pagtatanggol pa siya ni Pedro, di ba? Nagtatanggol pa siya, sabi niya, Pedro, isaro mo ang tabak. Ang sino mo nang bubuhay sa tabak din. Hindi mo alam mo yung ginagawa. Lumakas ka. Diba? Pinipig ko sila, huwag mo patayin si dadaan sila sa ibang ng aking bagay, hindi mo mapapatayin si Kristo. Parang mo sinabing, alisin mo yung handog. Sabi niya, lumahas ka sa tanas. Diba? Sabi kay Pedro, lumahas ka sa tanas. Yung lang ginagawa. Amen? Palapakan ko natin ating Panginoon. So, kaya yung hayop mga kapatid, tingnan nyo nga, yung hayop kasi, meron yung artery na ugat yun dito sa may leeg. Very human yung pagpatay. Diba? Pag pinatay yung hayop, yung lahat ng hayop nahandog sa Panginoon, meron silang alam ng priest kung saan hihiwain yun. Hindi yun masakit mga kapatid. Yung hayop doon, bigla na lang gagano. Very, very humane yung pagpatay nila doon sa hayop. Amen? Sa hayop yun. Kaya wala kayong nakita na yung pinapatay yung hayop na ihandog sa Panginoon, hagupitin ng gano'n, mga kapatid. Wala. Hindi nyo makikita yun. Very humane po sila. Pag gilit ng gano'n, yung hayop paglang. Gano'n lang siya. Pero pansinin nyo ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi masaya yung pagtamatay ng Panginoon sa Kristo. Hindi siya nasaktan, bigla na lang lumata. Oh, Lord, sige, kunin mo lang ang buhay ko. Hindi. Ang sabi ni Pilato, dalhin niyo siya. Paluin niyo siya doon. Kung ilang hagupit yung mga kapatid, kaya sabi ng Panginoon, by His stripes, we are healed. Amen. Sa actual, yung hayop hindi pinaghirapan. Ngayon, alam ko ngayon, pag nagpapatay, may yan eh. Yung pinapatay yung hayop na sinasaktan, pinikpikan yata yun eh. Masama yun eh, di ba? Nasabi kasi nila, pagka pinikpikan, pinapalo eh. Pagka hindi mo pinalabas ng gano'ng dugo, eh, lason daw yun eh. Lason yung pinalalabas mo. Pero masamang pagkain po yung mga kapatid. Nakuha niyo po? So, very humane. So, nandiyan po ba tayo mga kapatid? So, nakita ko ba natin ang Panginoon sa Kristo? So, Jesus came to die for our sins. So, inialay niya yung kanyang buhay para sa atin. Siya namatay para sa ating mga kasalanan. At yung bagay niya mga kapatid,
we must take that place. Amen? Paano natin take that place? I-acknowledge natin na. Kung alam natin na si Kristo namatay sa atin, sa krus, para sa ating kasalanan. Kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan natin lahat. Namatay siya sa krus. I-take natin yung place na yun. I-acknowledge natin, i-realize natin na siya yung namatay para sa atin. Amen? Walang tao, mga kapatid, na magsasabi kahit saan na wala siyang kasalanan. Hindi ako. Ang mga kasalanan na tinubos ng Panginoon, hindi yung kasalanan ko. Yung kasalanan ng iba. Yung mabibigat na kasalanan, yung pumatay, yung nagnanakaw, o kung ano pang mga kasalanan na yan, hindi ako. Wala pong tao ganun, mga kapatid. Lahat po tayo ay nagkasala ng sobrang laki sa Diyos. Lahat po tayo nagkasala laban sa kautusan. Amen? We have broken the commandments. Hindi lang yung commandments, the whole commandment, we have broken it. Hindi man tayo nagkasala, hindi man tayo nagkasala sa commandment ng Panginoon sa gawa. Nagkasala po tayo sa isip at sa puso. Ano mang iniisip mo diyan, mga kapatid, na masama sa harapan ng Diyos, para mo na rin ginawa yan actual. Diba sabi ng Panginoon, yung tumingin ka ng mahalay sa babae, tumitingin ka lang. Ano sabi diyan? Oh, nangangalo. Sa isip mo pa lang, akala mo hindi ka pa nangangalo niya kasi nag-iisip ka pa lang. Hindi, ginawa mo na yung nasa isip. Nag-isip ka lang ng masama doon sa tao, ayun. Sabi nga, nagmura ka lang, di ba? Nagmura ka lang sa iyong kapwa. Ginawa mo na, pinatay mo na siya. So, hindi man tayo nagkasala, mga kapatid, sa gawa, pero sa isip, nandyan ang kasalanan. Sa puso, nandyan. We have broken the commandments. We are great sinner, and we need the Lord Jesus Christ, our great Savior, the greatest Savior. Siya ang ating Panginoon, Jesucristo. Amen? Walang tao, hindi, konti lang kasalanan ko, mas malaki siya. Wala pong taong ganon. Lahat po tayo, great sinners, at magpasalamat po tayo sa Panginoon because Jesus Christ is the greatest Savior. And when we receive Jesus Christ in our life, believe on Him, all your sins have been put away. Past, present, and future. Palapakan natin ang Panginoon. Basahin natin ang Hebrews chapter 1 verse 3. Ang sabi ng Panginoon dyan, Hebrews 1 verse 3. Ang sabi dito, who being the brightness of His glory, the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high. Amen. Jesus, by the sacrifice of Himself, has put away all our sins. Yan ang sabi sa Bible, mga kapatid. Nung i-purge, sabi sa pakibasa sa Tagalog. Ano pong sabi sa Tagalog? Yung may last line na, Jesus by His own self, by Himself. Yan. Sa kanyang sarili. Pagkatapos niya, linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan sa langit. Ano ba sabi? Pagkatapos niya tayong linisin, Sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. pagkatapos niya tayong hugasan sa ating makasalanan, tingnan niyo mga kapatid, saan pumunta ang Panginoon sa Kristo? He sat down. He sat down. Ano ibig sabihin niya sat down? Mupo sa kanan. Ano ibig sabihin mupo? Finish. Tapos na. Wala ka nang gagawin para maglinis ang kasalanan. You only need to believe in the Lord Jesus Christ. Alala ko ba? Kaya lahat ng kasalanan, malinis na. Kaya sabi niya, take that place. Take that place. At the cross. Kinuha ng Panginoon kasalanan natin. At tayo naman, tinanggap natin ang kanyang katwiran.
2 Corinthians, last verse, verse 5. Chapter 5, verse 21, ano sabi diyan? For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Christ. Sige, pakibasa. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring ng makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. O sa ibang version. Noong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo maging sa kaniya ay katuwiran ng Diyos. O, amen? Sa English kasi, pansinin niyo yung word sa English na ginamit. Sa 2 Corinthians, ang sabi dito mga kapatid, for He made Him who knew no sin to be sin for us. Made Him to be sin for us. So, kung tatagalogin niyo itong literal mga kapatid, siya ay naging kasalanan para sa atin. Upang tayo ay maging katwiran ng Diyos alang-alang sa Kanya. That we might become the righteousness of God in Him. There was a divine exchange that happened at the cross. He became sin that we might become the righteousness of God in Christ. He became sin for you. For you and me. That we might become. You become divine exchange. Ako yung dating makasalanan, pero sa krus, kinuha niya lahat ng kasalanan ko. Upang ako, kung paano siyang ang katwiran ng Diyos, ako naman ay maging katwiran ng Diyos. Alang-alang sa Kanya. Upang siya naman ay mamatay, alang-alang naman din sa akin. Ako mabuhay, alang-alang sa Kanya, siya ay mamatay. Naging kasalanan siya, alang-alang sa akin. Naging katwiran ako, alang-alang sa Kanya. Amen. That's why God has become righteous in making you righteous. Hindi siya naging konsididor kung bakit tayo ginawang matuwid. Siya ay naging matuwid para tayo gawing matuwid because of what Jesus died at the cross for you. Dahil sa ginawa ng Panginoon Kristo, naging matuwid siya. Dapat lang ituloy tayo matuwid sapagkat natubos na tayo sa kamatayan ng Panginoon Kristo. At yung katwiran niya, hindi po atin. Kaloob ng Diyos sa atin. Amen. That's why on the cross, kung paano trinato ng Panginoon, ng Ama ang Diyos, sabi niya, yung lahat ng kalangitan na parang dilim ang bumayo sa ating Panginoon Kristo. Tama? Yung heaven naging sarado sa kanya, mga kapatid, upang ang langit ay maging bukas lahat para sa kanya. He cried, Father, why thou hast forsaken me? He cried that you may cry to Father, Father, why thou hast so blessed me? Ang sigaw niya, Lord, Ama, bakit mo ako pinabayaan upang ikaw makasigaw naman? Ama, bakit ganito mo ko pinagtapos? It is because of the Lord Jesus Christ died for you at the cross. Tayo ang lahat ay tumayo. Amen? Praise God. Hallelujah. I pray, naramdaman mo, nakita niyo ang Panginoon sa Kristo, and may the Spirit of the Lord Jesus Christ ingatan yan sa puso. At yan ang magbigay sa inyo ng kapangyarihan para magtagumpay kayo sa bawat araw na ginagawa niyo sa inyong buhay. Tandaan niyo mga kapatid, take the place Christ died for you. You killed the Lamb. Why? To show you that it is you. You are the reason why He's dead. Now. Amen. Kaya ito, pag naunawaan mo ito, hindi pwedeng hindi ka magbabago. Hindi pwedeng hindi ka magpapasalamat sa Panginoon. Para bang sumakay kayo sa isang bangka,
Sabi niya, ayan, nakita mo yung alon na yan? Oo. Dalawa kayo. Kailangan may isang mamatay. Sabi ng Panginoon, anak, hayaan mo ang mamatay para sa'yo. And he died for you. And because he died, you now live for God. Not for yourself, but for Jesus who died for you. May sabi sa Corinthians, kung siya'y namatay na, ibig sabihin lahat ng tao. Kung siya'y namatay para sa lahat, ibig sabihin lahat ng tao, namatay na dahil kay Kristo. Kaya sabi ng mga alagad, kaya ang pagtingin ko ngayon sa tao ay hindi na katulad ng tao. Bakit? Namatay na eh. Wala na. Ang pagtingin ko sa kanila ay katulad ng buhay ng tao na binigay ng buhay ng Panginoon sa Kristo. Basahin ko po yan mga kapatid, 2 Corinthians. And he died for all, 5:15 ng 2 Corinthians, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Verse 16, therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have become new. All things have passed away. Behold, all things become new. Kaya nakikita mo ngayon, ang isang na kay Kristo, wala na dyan ang dati niyang pagkatao. Sabi niya, pagtingin ko ngayon, hindi na katulad ng pagtingin ko kay Kristo. Ano ba si Kristo nung nakita natin noon? May kamatayan. Nasasaktan siya. Tao siya eh. Nasasaktan. Amen? Yun, nasasaktan, nagugutom, dahil tao siya. Amen po? Di ba sabi niya, meron pa kayong pagkain niya? Dahil yung pagiging tao niya. Pero sabi niya ngayon, ang pagtingin ko kay Kristo hindi nakatulad ng dati. Why? Jesus Christ, after he has purged all our sins, seated at the right hand of the Father, in the majesty of his no seat, wala na po kamatayan ng Panginoon sa Kristo. Amen. At lahat ng nananampalataya sa Panginoon sa Kristo, nagbigay ng tiwala sa Panginoon Kristo, ay ligtas at may buhay na walang hanggan. Brothers and sisters, receive that, acknowledge that. Nasa inyo yan. Huwag niyong hayaan kunin ng demonyo yan sa inyo. Huwag niyong hayaan kunin yan ng kasinungalingan sa inyo. Tanggapin niyo. Maluwag. Buong-buo sa inyong puso. Si Kristo. Hallelujah. You are just laying your hands and you receive. You receive all the delight, the pleasure. Kung ano meron si Kristo nasa inyo. Si Kristo sila na mamatay, hindi na rin mamatay. Kaya ang sila namang namatay ngayon, mga kapatid, hindi tinutuloy na patay. They are just sleeping. Because they are alive in spirit with Christ. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya nga narito ngayon, tayo po'y dumako sa communion. Ito ang tanging sa lahat na sinabi ng Panginoon, sabi niya, do this in remembrance of me. Alalahanin ninyo ako. Binibigay ko sa inyo, ito ang tinapay at ang dugo. Ang aking katawan at ang aking buhay. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. It is word, language of love. Na kapag naalala mo ang Panginoon sa Kristo, hindi niya ginawa niya rito, kundi yung kamatayan niya sa krus. Yun ang kabayaran ng lahat ng kasalanan natin. At kapag nawala ang kasalanan, ang biyaya ng Diyos ay nasa iyo. Sa tulad ng Ama, dun sa Albuganan, sabi niya, isuot sa kanya ang sandalyas, sutan siya ng singsing, isuot ang kama, ito ang anak kong namatay ngayon. Siya ay tuloy na buhay. God is so happy to see you. I praise you right now. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus.
Praise God. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. Naunawa po sa amin. At nakita ka namin, Panginoon, in the Spirit. You see, Lord, thank you, Jesus. Clearly. So clearly, Lord. So clearly, Lord. What you have done at the cross for us. Anong ginawa mo sa cross. Ikaw ang namatay, Panginoon. Kaya ako nabubuhay ngayon. Ikaw ang dahilan. At ang buhay na ito, Lord, hanggang sa langit, Panginoon. Hallelujah. Oh, shalom. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Father God, bless you po. Ang bumili niyo na ito, Lord. Bless the bread and the cup. In Jesus' name. Ang pwede, Lord, na natatanggap nito, Lord, ipuhin mo po sila. Allow them to see you, Lord. Your face, your heart, in your heart, Panginoon. Mamusal ka sa puso ninyo. Pasapin mo po sila personally. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Praise Jesus. Glory, glory, oh, thank you, Jesus. Thank you for your now, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Habang ako natin tinapay, tapos kung natin yan, alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we see you, Lord, not on the cross for our sins. Our eyes is fixed on you, Lord. Your body. Your body was beaten, scars, and by your stripes, I am healed. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hindi mo kailangan masaktan. Hindi ka kailangan magupitin. Sapagkat ang tupa, hindi sila pinapalo. Bago mamatay, hindi sila pinapalo. Hindi sila sinasaktan. Pero bakit ikaw? Bakit ikaw ginagupit? Nagpasa ng krus. Pinako. Sinibat. Sapagkat ikaw nagsabi, surely He has borne our grief and carried our sorrows. He was wounded for our transgression. He was crushed for our iniquities. The chastisement for peace fell upon Him, and by His stripes we are healed. Lord, thank you. Nakita mo ang dulot ng kasalanan sa aming buhay. Sakit, karamdaman, kamatayan, pagdurusa. Ito ang dahilan. Nialay mo ang iyong katawan. Bubukod, suntukin, kurunahan ng tinig, sampalin. Halos hindi ka na makilala. Upang matupad ang iyong salita, at by your stripes, we are healed. Thank you, Jesus. And we receive this right now through this bread, Lord, that represents your body, beaten scores. We receive, Lord, your help. We receive your life. By your stripes, divine health is our portion. Thank you, Jesus. Every organ, every cell, every
every function in our body, every memory is renewed like eagles by your stripes. I am healed. I am healthy and strong by your stripes. In Jesus' name. And partake the bread. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Now we start. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. After gave thanks and gave the bread to the disciples, he took the cup and said, "This cup is the blood of the New Testament. It's my blood in the New Testament, which is shed for many for the remission of sins." Thank you, Lord. Without shedding of blood, there is no remission of sins. Kung walang pagbubo ng dugo, walang katubusan ng kasalanan. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo na nabuho sa krus. Thank you, Lord, because your blood that was shed on the cross washes me, cleanses me from all my sins in my entire life. You died, you were buried, and you rose again from the dead. Thank you, Jesus, because of your blood. I am cleansed. I am now the righteousness of God in Christ. Thank you, Jesus. I am now healthy because of what you've done at the cross. I am now healthy and strong. I am now totally forgiven of all my sins, past, present, and future. And I am now highly blessed, deeply loved, greatly favored. And you will watch over me through all the years of my life, Lord. Wherever I go, you will always lead me, Lord. You never leave me, nor forsake me. In Jesus' name. Amen and amen. Sabay-sabay natin inumin ito. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At tayo po ay magbigay ng pagsalamat sa Panginoon. Ito magandog. Ang ating thanks and offering para sa Panginoon. Hallelujah.